Alam mo ba talaga kung sino ang kinakasama mo? Kung anong klaseng nilalang ba talaga ang lalaking pinagkakatiwalaan mo? Anong klaseng nilalang? Po, hindi ko po kayo maintindihan. Ano po ibig niyo sabihin? Tsaka, anong nilalang? Anong klaseng nilalang? Ano pa nga ba? Di tao mo. Nagkakamali ka! Nagkakamali ka, Ineng! Hindi tao ang lalaking yan. Hindi siya ang sinasabi niyang siya. Hidilat mo ang mga mata mo. Hidilat mo ng mabuti at makikita mo kung sino siya. Makikita mo kung ano ba talaga ang pilit niyang tinatago sa inyong mag-ina. Ang kasamaan ba ay likas sa mga tao? Na yung tipong pagkasilang pa lang nila sa mundo, nakatadhana na ang kanilang pagiging maitim ang budhi? O ang kasamaan ba ay itinuturo, nililinang at niyayakap bilang bahagi ng ating pagkatao? Pero kung sakaling bahagi na ng pagkatao mo ang kasamaan, magagawa mo yung talikuran? Alang-alang sa pagmamahal? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Goodness is something chosen. Nang mabasa ko po ang quote na yan nung high school pa lang ako, hindi ko na yan nakalimutan, Miss Anne. Pakiramdam ko kasi si Papa po ang tinutukoy ng kasabihan na yan. Para po sa akin na mulat sa sikreto ng pagkatao ni Papa, siya po ang patunay na maging sino ka man o ano ka man, tao, aswang o kung ano pa, parati ka pong may choice na maging mabuti. Na pumanig sa tama, labag man yun sa nakasanayan o sa sinasabi nilang nakatakda na madalas na binabase ng lahat sa pinagmulan ng isang tao o nilalang. Opo, Miss Anne, may lahing aswang po ang papa ko. Pero imbis na magdala ng takot at kaguluhan sa mga tao, kabutihan at pagkakataon na makapagsimula ulit ang ibinigay niya sa amin ni Mama nung 9 na taong gulang pa lang ako. Ma! Si Papa! Ma! Si Papa po! Mama! Si Papa! Nasaan si Papa? Di niya ba tayo babalikan? Gabing-gabi na po. Papagod na akong maglakad, Ma. Nagugutom na rin ako. Gusto ko na pong kumain. Gusto ko na magpahinga. Ayoko na nito. Ayoko na ng ganito. Di na ako lalakad. Ayoko nang lumakad. Pilit akong kumawala sa mahigpit na pagkakahawak sa akin ni Mama. Sumalampak ako sa gitna ng kalsada at parang walang bait na nagsisisipa. Pag-angat ko ng tingin kay Mama, nahuli ko ang malalim niyang pagbuntong hininga. Bukod doon, napansin ko na rin ang namumugto niyang mga mata. Mama, umiiyak ka po ba? Bakit? Ba't ka umiiyak? Dahil sa akin? Kasi matigas ang ulo ko? Sige na po. Hindi na po. Maglalakad na ako. Tara na! Di na rin ako magrereklamo na gutom ako kahit nagugutom na talaga ako. Yung puto sekong binigay sa'yo, ubos na ba? Meron pa. Pero Mama, di ko naman favorite yan eh. Ayoko nga ng lasa nun. Ayoko po nun. Wala bang iba? Anak, yun na lang muna pwede. Pagtiyagaan mo na lang muna yon. Bukas na lang kita ibibili ng pagkain gusto mo. Pag may nahanap na akong bagong magpapalaba, yung gusto mo, yun agad ang bibilihin ko. Wala na ba tayong pera? Di ba meron? Kasi galing tayo sa labada ngayon. Kahit 5, wala? Meron yan, Mama. Ilabas mo na. Gusto ko po ng putok eh. Yun ang gusto ko. Paula, wala nga. Nasa papa mong pera, kinuha niya sa akin, di ba? Di kunin natin kay Papa. O di kaya si Papa na lang pong pabili natin. Nasaan na ba kasi si Papa?
Ba't niya tayo biglang binaba sa tricycle niya? Yumuko si Mama. Inayos niya ang buhok ko kahit na walang kailangang ayusin doon. Habang nakatingin siya sa mukha ko, bigla na lang siyang napahagulgol. 9 na taong gulang na ako, pero dahil baby nila ako ni Papa, wala pa akong kamuwang-muwang noon. Noong panahong yon, hindi ko agad naintindihan na kaya ganon na lang ang iyak ni Mamay. Hiniwalayan na pala siya ni Papa at iniwan na lang kami ni Papa sa gitna ng kawalan na parang kuting at tuta. Paula, anak. Po, Mama, kasi huwag ka nang umiyak. Niiyak din ako eh. Ano ba kailangan kong gawin para di ka na malungkot? Dito ka lang sa tabi ko ha. Basta kasama ka ni Mama, lahat kaya ko. Po, Kahit ano mangyari, itataguyod kita. Hindi kita pababayaan. Lahat ng kailangan, lahat ng gusto mo, susubukan ko ibigay sa'yo. Hindi natin kailangan ng papa mo. Mabubuhay tayo kahit wala siya. po, bakit wala siya? Saan mapupunta si Papa? Nadestino na ba siya sa ibang probinsya? Matagal ulit bago siya makabalik? Hindi ako sinagot ni Mama. Naalala ko nang ngumiti lang siya sa akin na para bang sa ngayon, yun lang muna ang kaya niyang isagot sa tanong ko. Pinagpag ni Mama ang dumi sa shorts ko na di pa nagtatagal mula nung mag-umpisa kaming maglakad. May tricycle nang tumigil sa tabi namin. Akala ko si Papa na yon. Nang makita ko na hindi at ibang lalaki yon, napawi ang ngiti sa labi ko. Sinubukan kong hilahin si Mama palayo sa estranghero pero may pinag-uusapan silang kung ano, kaya hindi matinag-tinag si Mama. Hindi mo ba nabalitaan? Nagdeklara na ng martial law kanina. Ho? Ano pong ibig sabihin nun? Anong mangyayari? Ano pong kailangan kong gawin? Anong kailangan natin gawin? Hindi ko pa rin alam kung ano ba talagang siste. Basta ang sabi, may curfew na raw. Bawal na yung mga nasa labas pa pagsapit ng hating gabi hanggang alas 4. 1 oras na lang mag-aalas 12 na. San ba kayo nakatirang mag-ina? Hahatid ko na lang kayo. Baka mapano pa kayo pag naabutan kayo ng curfew eh. Sabi pa naman, kulong daw ang parusa sa mga lalabag sa curfew. Ano miss? Saan ka nakatira? Malayo ba rito? Kasi kung oo, ako naman ang malalagot. Baka ako na ang maabutan ng curfew pag uwi ko galing sa inyo. Kung malayo pa kayo rito, sa akin na muna kayo makituloy. Ipaliwanag mo na lang sa mister mo o di kaya papuntahin mo siya sa bahay. Sa akin na muna kayong lahat. Yung address ko Talaga pala. bang ayos lang kung sa bahay mo muna kami makikituloy? Ang totoo niyan, wala kasi kaming matutuluyan na mag-ina eh. Pinalayas kami ng asawa ko. Hiniwalayan niya na ako pero huwag kang mag-alala. Ngayong gabi lang naman, bukas hahanap na kami ni Paula ng ibang matutuluyan. Ha? Ganon? O Sasha, sumakay na muna kayo at umuwi na muna tayo. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Mahirap na eh. Paula, lika na. Sakay na, bilis. Ba't tayo sasama sa lalaking yan? Hindi naman natin siya kilala. Sabi mo di ba wag na ako sasama sa bagong kakilala? Bakit ikaw? Bakit ngayon sasama tayo? Iba naman to ngayon. Paanong iba? Pag hindi tayo sumama sa kanya at nagtagal pa tayo sa labas, huhulihin tayo ng pulis. Bakit tayo huhulihin? Wala naman tayong ginagawang masama, Ma. Imbes na sagutin ang tanong ko na alam ni Mama na masusundan pa ng masusundan, sa pilitan niya akong pinapasok sa tricycle ng bago naming kakilala. Maraming poste ng ilaw sa kalsada pero iilan lang sa mga yon ang gumagana talaga. Kaya kahit kanina ko pang sinisilip yung mukha ng lalaking nagmagandang loob sa amin ni Mama, nakita ko lang siya ng maayos nung nasa bahay na niya kami. Maganda ang hilat siya ng mukha ng estranghero na ang pangalan ay Andres. Kakaibang hubog ng katawan niya. Mukha siyang 10 beses na mas malakas kesa kay Papa o sa kahit na sinong lalaking nakita't nakasama ko. Bagaman pogi, hindi pang bida ang kapogian niya, kundi parang pang kontrabida. Nung binulong ko yun kay Mama, sinitan niya lang ako. 3 ang kwarto rito. 2 sa itaas, 1 sa may kusina. Doon na lang kami sa kwarto sa may kusina. Nakakahiya naman kasi kung sasama pa kami sa'yo sa taas. Hindi pwede yung kwarto sa kusina. Ano kasi yun workroom. Doon ko ginagawa yung mga muebles na tinitinda ko. Yun ang negosyo ko eh.
Yun ang pinagkakitaan ko. Kaya wala kang choice kundi sa dating kwarto ng kapatid ko tumuloy. Dating kwarto? Oo, dating kwarto. Bakit? Nasa na bang kapatid mo? Yun kung ayos lang na malaman ko. Ay, sumakabilang bahay na. Nauna pa sa aking mag-asawa. Ako na lang ang nandito. Kung gusto mo nga, pwede kayo rito ng anak mo. Ano ang pangalan niya? Ano raw ang pangalan mo? Magpakilala ka, dali. Hindi ko sinunod ang utos ni Mama. Imbis na sumagot, kagatang ko kung nagtago ako sa likuran niya. Ay, mayayain pala si Ineng. Naku, ngayon lang yan. Pag nakuha mo ng loob ng batang yan, makikita mong napakakulit niyan. Walang tigil ang kakulitan. Ay, oo pala. Si Paula to. Unika iha ko. 9 na taon. Kumusta, Paula? Mahilig ka ba sa tsokolate? Chocolates? May chocolates po kayo? Eh di mayaman po kayo. Ha? Di po ba pang mayayaman lang ganon? Hindi ah. Dinala niya kami sa kusina niya. Nung makita ko na 2 ang ref niya, lalo naming nakumpirma ni Mama na kahit simple lang ang labas ng bahay niya'y bigatin si Andres na nagpapatawag sa akin ng tito. Sa konting oras na nakasalamuhat nakausap ni Mama si Tito Andres, napansin ko na parang nakuha na agad ni Tito Andres ang loob niya. Pagkatapos naming maghapunan, hinatid na kami ni Tito Andres sa kwartong gagamitin namin para sa gabing yon. Akala ko tapos na siyang asikasuhin kami, kaya nagulat ako ng ilang minuto lang may kumakatok na naman sa pinto. Tito Andres, bakit po? May nakalimutan po ba kayo? Ano po yun? Hindi, wala naman. Gusto ko lang siguraduhin na ayos lang kayo ng mama mo. Wala ka bang kailangan? Yung pagkakabit ng kulambo, kaya mo na ba? O gusto mo na ako na lang ang gumawa niyan? Akin na nga. Ako na nga lang ang gagawa. Nung kasama pa namin si Papa sa bahay, si Mama naman ang gumagawa ng lahat ng yan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ngayon umaakto siyang parang hindi niya yon kayang mag-isa. Pagkatapos ikabit ang kulambo, pinaakyat na ako ni Mama sa kama. Lumabas na si Tito Andres, kaya sumunod na rin si Mama sa higaan. Gaya ng nakasanayan, nagdasal kami bago matulog. Pero imbis na humiga agad, nanatili akong nakaupo. Dahilan para biglang mapabangon si Mama. Oh, bakit? Hindi ka pa ba inaantok? O yung electric fan? Hindi ka ba natatamaan ng hangin? Gusto mo ba na ayusin ko? Mama, crush mo ba si Tito Andres? Ano? Ikaw na bata ka? Hindi. Hindi ko crush ang Tito Andres mo. Paano ko magiging crush yun Kakakilala pa lang natin. 'Di ba? Kung hindi niya siya crush, baka po siyang may crush sa'yo. Paula, hindi rin. Puro kakalokohan. Itigil mo na nga yan. Matulog ka na. Pero Mama, kung di ka niya crush, ba't ang bait-bait niya sa'yo? Mas mabait pa siya kaysa kay Papa. Mas maasikaso pa pati. Paula, hindi porke pinakitaan ng isang tao ng kabutihan ng isa pang tao gusto na agad. Sadyang meron lang talagang natural na mababait o may malasakit sa kapwa. Gaya ng meron ding natural na masasama. Ah, Okay na. Nasagot ko na ba lahat ng tanong mo? Pwede ka nang humiga? Pwede na ba tayong matulog? opo. Pwede na po. Good night, Paula. Sweet dreams, baby ko. Good night, Mama. Sweet dreams din po. Mama, Oh, di ba nag-good night ka na? Pag nag-good night na, di ba dapat matutulog na? isang tanong na lang po. Isang-isa na lang, tas matutulog na po talaga ako. Ma, may isang tanong na nga lang po. Oo na, sige na. Ano ba yung isang tanong na yan? Itanong mo na. Kung hindi ka crush si Tito Andres, baka po ikaw yung love at first sight niya. Diba Mama may ganun? Naririnig ko yun sa dramang pinakikinggan ko sa radyo Yung kaya po mabait yung lalaki sa babae. Kahit bagong kakilala niya lang ay dahil po sa love at first sight daw. Nakatingin sa kisame akong nag-abang ng sagot ni Mama. Hindi ko alam kung sinagot niya ako kasi namalayan ko na lang umaga na. Nakatulog na pala ako. Pagbaling ko sa pwesto ni Mama, nandun pa rin siya. Tulog pa rin siya at parang ang sarap-sarap ng pahinga niya.
Ayoko siyang maistorbo kaya dahan-dahan akong bumaba ng kama. Paglabas ko ng kwarto, bumungad sa akin ang likod ni Tito Andres. Sumisipol-sipol siya habang naghahanda ng kung ano sa lamesa. Oh, Paula, gising ka na pala. Ang mama mo? Si mama ko po, tulog pa. Pwede bang wag muna natin siyang gisingin? Ngayon lang kasi natulog si mama ko po ng ganyan eh. Oo naman, walang problema. O ano, nagugutom ka na ba? Anong gusto mong kainin? Pandesal o sinangag at ulam? O siya, inumin mo muna ito, Ineng. Ano po ba yan? Ovaltine. Sabi sa tindahan, yan daw ang iniinom ng mga bata sa umaga. Tinanong ko kasi. Pero di po ganyan iniinom ko sa umaga. Hindi. Anong iniinom mo? Gatas? Hindi rin po. Mga pangmayaman lang yan eh. Tigpisong kape, tigpisong asukal lang po kami. Tapos nakikiinom lang ko kay mama. Ay, pero ngayong nandito ka na, ito na lang munang inumin mo, di kaya gatas. Masama raw sa bata ang kape eh. Nako, Tito Andres. Paano pag nagustuhan ko tong Ovaltine na to? Sino nang bibili para sa akin? Mahal po to, di ba? Wala namang maraming pera si mama ko. Marami siyang sipag, pero maraming pera? Wala. Puro sipag lang. Problema ba yon? Di ako ang bibili ng Ovaltine mo. Paano mo po ako bibilhan nun? Mamaya po alis na kami rito. Naghila si Tito Andres ng upuan. Pag-upo niya, sinenyasan niya akong lumapit sa kanya. Oo nga pala, sabi ng mama mo wala pa kayong lilipatan. Wala pa kayong titirhan, tama ba? Opo, parang yata. Pero hindi ko po kasi naiintindihan kung ano po nangyari sa dati naming bahay. Basta sabi niya lang, ayaw na kami ron ni Papa. Nahinto ako sa pagsasalita. Sa kauna-unahang pagkakataon, naintindihan ko na kung ba't nasa labas pa kami ni Mama kahit 10 oras na ng gabi. Ayaw na sa amin ni Papa. Pinabayaan na niya kami kaya ganoon ang nangyari sa amin. Si Mama at ako, kung di mo po ba kami tinulungan kagabi? Sa kasada po ba kami matutulog nun? Parang pulubi. Di ba po hanggang ngayong umaga lang kami? Paano mamaya? Sa kalsada kami. Paula? Ay bata ka, oo. Nagising ka na pala. Hindi mo pa ako ginising. Andres, pasensya na ha. Hindi naman talaga ako tinatanghali ng gising eh. Ewan ko ba kung ba't Gusto mo bang dito na lang muna kayo ni Paula? Ha? Nabanggit mo kagabi na kahihiwalay mo lang sa mister mo. Sabi mo walang-wala ka, hindi ba? Pag umalis kayo ni Paula, alam kong wala kayong matutuluyan mamayang gabi at hindi ako mapapalagay. Papatayin ako ng konsensya ko sa pag-aalala niyan. Kaya kung hindi mo mamasamain, Iha, pwedeng dito na muna kayo sa akin. Makituloy na muna kayo sa akin. Tiningnan ako ni Mama na para bang may tutulong ako sa magiging desisyon niya. Pagbalik niya ng tingin kay Tito Andres, pigil na ang paghinga niya. Grasya na to, Andres. Malaking himala na talagang kailangan namin mag-ina. Kung talagang ayos lang sa'yo, hindi na ako hihindi. Pero promise, ilang buwan o linggo lang kapag nakahanap na ako ng mas maayos na trabaho o pag nakakuha ko ng mas maraming magpapalabat na kapag-ipon, agad kaming bubukod ni Paula. Pwede kayong magtagal, Iya. Hanggat kailangan nyo ang tulong ko, tutulong ako. Ang laki-laki nitong bahay ko, kasyang-kasya tayo. Kahit nga rito na kayo habang buhay, walang problema. Pagtaas ko ng kamay, agad kong nakuha ang atensyon ni Tito Andres. Wala pa akong sinasabi pero parang nabasa na ni Mama ang tumatakbo sa isip ko. Tinakpan niya ang bibig ko na pinagtaka naman ni Tito Andres. Carmen, anong ginagawa mo? Bakit? Anong meron? Wala. Iniiwasan ko lang na may marinig kang kalokohan galing sa batang ito. Paula, behave nga. Pag hindi ka nagtigil, papasaulo ko sa'yo yung ayaw mong multiplication table. Multiplication table? Ano po ba yun? Yung parang 9 times 9? Tingnan mo, hindi mo alam kung ano yung multiplication. Magkaroon lang talaga ako ng oras, tututukan ko yung math mo. Papa God, sana po mabisi ng sobre si Mama. Ayoko po natutukan niya pag-aaral ko eh. Abuti na naman kami ng malalim na gabi.
Tapos pag napikon siya sa akin, pandidilatan niya ako ng mata. At pag inis na makukurot naman sa kamay. Pagtingin ko kay Mama, sinalubong ako ng naniningkit niyang mata. Napalakas yata ang dasal ko't narinig niya ang lahat ng sinabi ko. Dahan-dahan akong napalunok. Habang pasimpleng naghahanap ng pwedeng pagkaabalahan para hindi niya ako tuluyang mapagalitan, sumitsit si Tito Andres. Pagbaling ko sa kanya, nakangiti habang nakaabang na siya sa akin. Gusto mo bang ako na lang ang magturo sa'yo? Magaling ako sa math, science at pati sa English. Talaga po? Ba't po kayo magaling doon? Teacher ba kayo o dating teacher? Hindi ako teacher, pero nung nag-aaral pa ako yung pinakamagaling sa klase. Ako rin yung nagtuturo sa kapatid ko. Ah, pero mainitin po ba ulo nyo? Nangungurot po ba kayo pag inis na? Hindi ako nangungurot, iya. At mas lalong hindi rin ako nagsusungit. Mahaba ang pasensya ko kaya sobrang haba ng pasensya ko. Dahan-dahan, pasimple at parang talangka akong lumapit sa kanya. Hinila ko ang gilid ng t-shirt ni Tito Andres, sabay senya sa kanyang ilapit ang tenga niya sa bibig ko. Uy, bakit? Ano yun? Ang perfect niyo pala eh. Ba't wala pa kayong asawa? Paula, naririnig kita ha. Sabi ko huwag ka nang magtatanong ng ganyan sa kanya, di ba? Mama, wala namang masama sa tanong ko po ah. Sabi mo, wag ko lang siyang tanungin kung crush ka ba niya o kung na-love at first sight siya sa'yo. Wala ka namang sinabi na hindi ko pwedeng itanong kung ba't wala siyang asawa. Saka mama, di ka ba nagtataka? Pogi siya. Tapos mayaman kasi dalawa ang rep niya at may mga chocolate. Ah, alam ko na. Tito Andres, ganun ka ba? Ha? Anong ganun? Anong ganun? Ano yun? Pag ganun po na parang nabali, ibig sabihin bakla. Bakla ka po ba? Hahaplitin sana ni Mama ang kamay ko pero sinanggayon ni Tito Andres. Hindi lang si Mama ang nagulat sa ginawa niya, kundi ako rin. Okay lang. Curious at makulit talaga pag nasa ganyang edad pa. Bata pa eh. Hindi mo kailangan paluin. Naiintindihan ko, iya. Parati kong naririnig sa mga mama ng kalaro ko na kaya raw tumitigas ang ulo ng mga kalaro ko kasi kinakampihan sila ng mga papa nila. Hindi ko alam kung paano ba yung kinakampihan sila ng papa nila kasi pag pinagagalitan ako ni Mama, nakikisaw-saw pa si Papa. O di kaya pinababayaan niya lang kami hanggang sa humupa ng inis ni Mama. Pero ngayon, dahil kay Tito Andres, may idea na ako kung paano yung kinakampihan. Ganito pala yung pakiramdam. Oh, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Wala, ano lang, ang bait-bait mo lang kasi, para kang anghel na hinulog ng langit. Anong hinulog ng langit? As in, hindi tinanggap siguro, kaya ganon. Pero yung anghel, nako malabo. Hindi po ah. Sigurado ako na sa mata ni Papa God, para kang anghel. Para kang anghel sa mata ni Mama eh. Tama na nga yan, kumain na tayo. Ipinaghila ako ni Tito Andres ng upuan. Kung di siya naunahan ni Mama, baka napaghila niya rin si Mama. Ngayon lang kumain si Mama na sarili niya lang ang iniintindi niya kasi may ibang nag-aasikaso sa akin. Nasanay ako sa mukha ni Mama na parang bigat na bigat siya sa kung ano, na parang parati siyang biglang iiyak o di kaya ay sasabog. Ngayon lang siya nakangiti at parang gaan na gaan sa buhay. Napaisip tuloy ako kung si Tito Andres ba ang dahilan kung bakit ganoon si Mama. Hindi ko pa naiintindihan ang konsepto ng tamang lalaking kayang pagaanin ng buhay ng isang babae, pero yun yata ang nangyari noon kay Mama. Nakatikim siya ng mas magaang buhay sa tulong ni Tito Andres. Ang dapat na ilang araw lang na pananatili sa bahay ni Tito Andres, naging 1 linggo't konti na lang, papunta na sa 1 buwan. Gusto mo niyan? Alin ang gusto mo? Yung pink, yung red, o yung green? Yung pink na apple, Mama. Yung pink kasi, di ba yun yung paborito kong kulay? Teka ma, may pambili ka po ng prutas? Hindi ba ubos ng pera mo? Ang dami mo pong binibiling ulam. May budget ka pa po?
Pera ni Tito Andres mong pinambili nitong mga pang-ulam. Yung konting pera ko galing sa paglalabada, hindi niya pinagagastos para sa bahay. Sa'yo ko raw ilaan, kaya eto, may extra akong pambili ng gusto mo. Ang astig ni Tito Andres, no, Mama? Para talaga siya yung mga lalaki sa radyo eh. Kanina pa binibigay kay Mama ng tindera yung supot na may mansanas. Pero hindi niya kasi maalis-alis ang tingin sa akin, kaya ako na ang kumuha nun. Pagtanggap, winagayway ko pa yun sa harap ni Mama, pero parang wala siyang pakialam. Hinawakan niya ang kamay ko't niyaya niya ako sa lugawan sa palengke na dati kahit mura lang ang lugaw, pag nagpapalibre ako'y hindi niya pa rin ako mabilhan-bilhan. Meron ka pa bang gusto? Pop Cola, gusto mo? Wow, Mama! May lugaw na, may itlog na, tas may pop cola pa. Pwede pa ako magpabili sa'yo ng pop cola. Siyempre, opo, gusto ko po. Thank you, Mama. Wow, talaga. May apple na ako, may bagong damit, tas may merienda pa. Mama, mayaman na rin ba tayo kasi nakatira tayo kay Tito Andres? Tapos mayaman po siya? Mama, bakit po? May sasabihin kasi ako, Paula. Nakikinig ka ba sa akin? Kung saan-saan ka na naman kasi nakatingin eh. Po. Ang sabi ko, may sasabihin ako sa'yo. Opo, narinig ko po. Ano po yun, Mama? Tungkol po ba sa pagtira natin kay Tito Andres? Pinapalis niya na po ba tayo? Masyado na ba siyang nakukulitan sa akin at nadadaldalan? O may nahanap na po kayong bahay natin? Mama, pwedeng wag na. Gusto ko na kay Tito Andres kasi maalaga siya eh. Mas baby niya ako kaysa kay Papa. Niluluto niya pa mga paborito kong pagkain. Mama, sige na. Huwag na tayong umalis kay Tito Andres. Ito na lang tayo forever. Boyfriendin mo na lang kasi siya para di na niya tayo paalisin. Yun nga yung kailangan nating pag-usapan. Ha? Ang Tito Andres mo kasi gustong manligaw sa akin. Ligaw, Mama? Gusto ka niyang gawing girlfriendin? Oo, ganun. Parang ganun na nga. Ayos lang ba sa'yo? Hindi ka ba magtatampo pag pumayag akong magpaligaw sa kanya? Mabait naman siya, anak. Inaalagaan niya tayo at gusto ko rin siya. Ayos lang sa akin. Gusto ko nga po yun eh. Pero anak, Po, pag nagpaligaw ako sa Tito Andres mo, hindi na kami pwede ng papa mo nun. Hindi na kami magkakabalikan. Pero di ba, Mama? Kahit po nung hindi ka pa nililigawan ni Tito Andres, malabo na talaga kayo magkabalikan. Kasi sabi mo po, may iba ng pamilya si Papa. Narinig ko po yun eh. Narinig ko po yun na sinabi mo kay Tito Andres nun. Narinig mo? Anong narinig mo? Sabi mo po, huda si Papa. Na ang kapal na mukha niya magpamilya ng iba. Eh tayo nga, di niya mapamilya ng maayos. Nang mapansin ni Mama na pinagtitinginan na kami ng ibang kumakain sa lugawan, tinakpan niya ang bibig ko. Sinenyasan niya ako na wag nang ituloy ang iba pang karugtong ng sinabi niya. Sumunod ako't nanahimik kasi hinain na sa amin ang lugaw at naging abala na ako ron. Pag-uwi namin ng bahay, imbis na makipagngitian lang kay Tito Andres na siyang paraan ni Mama ng pagbati, dumiretso siya ng yakap kay Tito Andres. Niyakap siya pabalik ni Tito Andres at iniangat pa ng konti sa ere bago siya binitiwan nito't lumapit sa akin. Niyakap din ako ni Tito Andres at binuhat sa sobrang tuwa niya. Maraming salamat sa pagpayag, Paula, ha? Pangako, hindi ko kayo pababayaan ng mama mo. Aalagaan ko kayo. Lalo na ikaw. Hindi kita ituturing na iba. Mamahalin kita tulad ng pagmamahal ko sa anak namin. Po? Anong anak niyo? Mama, anong sinasabi ni Tito Andres na anak niyo? May anak na po ba kayo? Magkakaanak na kayo? Wala ka pong sinabi na magkakaanak na kayo. Akala ko magiging mag-boyfriend pa lang kayo. Magkakaroon na po ako ng kapatid. Kailan po? Eh Mama, ayoko pong maging ate. Gusto ko po na ako lang muna. Pag nagkaroon kami ng sarili naming anak ng mama mo, mamahalin kita tulad ng pagmamahal ko sa magiging anak namin. Paano ba to?
Teka, paano ka ba ipapaliwanag to sa'yo? Ang ibig niyang sabihin, hindi magbabagong pakikitungo niya sa'yo kahit magkaroon na kami ng sarili naming anak. Oh, yun nga Paula. Huwag kang mag-alala. Kahit magkaroon ng bagong baby, ikaw pa rin ang pinaka-baby namin. Ah, yun pala. Akala ko may baby na bago. Wala pa pala. Buti naman. Nung gabing yon, napansin kong marami nang biglang nagbago. Imbis na sa kwartong ginagamit namin, sa kwarto na raw ni Tito Andres matutulog si Mama. Mama, paano ako? Kung si Tito Andres na pong tatabihan mo, paano ako? Sino makakatabi ko? Si Teddy raw. Teddy? Mama, sino yun? Wala naman akong kilalang ganun. Saka Teddy, di ba pangalan ng lalaki yun? Tas sabi mo, wag akong tatabi sa lalaki pag tulog. Sa kalagitnaan ng pagkalito, nahagip ng mata ko ang pagsulpot ni Tito Andres sa pinto, bit-bit ang malaking brown na teddy bear. Sa tuwa, kasi matagal ko ng pangarap ang magkaroon ng ganon, tumalon ako sa kama at dumiretso kay Tito Andres sa pinto. Tito, akin po ito. Bigay niyo po ito sa akin. As in, pwede ko po itong katabi matulog. Pwede ko po itong yakapin. Ito po yung papalit kay mama sa tabi ko. Yun ay kung papayag ka na sa akin na si mama mo. Pero kung mas gusto mo pa rin katabi ang mama mo, di ito na lang ang katabi ko. Siya yung sa akin. Ay, hindi po. Gusto ko po. Mas gusto ko po itong katabi kaysa kay mama. Sa'yo na po si mama, tas sa akin na po ito. Binalikan ko si Mama sa kama. Hinawakan ko ang kamay niya at hinila ko siya papunta kay Tito Andres para ipalit sa teddy bear na hawak niya. Pagkatapos kong yakapin yung teddy bear, napatingin ako kay Mama. Nakanguso siya sa akin na para bang nagtatampo siya. Pero alam kong inaartehan niya lang ako. Thank you, Tito Andres. Ito na pong pinaka-the best na Christmas gift na natanggap ko. Ha? Hindi pa naman Pasko. October pa lang, Paula. Malayo pa ang Pasko. Ibig niyo pong sabihin, may iba pa kayong regalo sa akin sa Pasko? May iba ka pa bang gusto? Psst! Andres! Tama na yan. Sobra-sobra na nga yung teddy bear na yan eh. Alam ko ang presyo nito at matagal na siyang nagpapabili sa akin ng ganito. Hindi, ayos lang yan. Isang upuan o mesa lang ang kailangan kong ibenta. Bawi ko na yung pinambili ko niyan. Kaya Paula, huwag kang mahiya. Isulat mo lahat ng gusto mo sa Pasko, tas bibilhin ko yun lahat para sa'yo. Talaga po, Tito? Ibibigay niyo lahat? Bakit? Kayo po ba si Santa Claus? O kilala niyo po siya? Customer niyo po ba siya? Nagpapagawa siya ng upuan o lamesa sa inyo? Andres, hindi. Paula, hindi rin. Hindi ka magbibigay ng listahan ng gusto mo sa Tito Andres mo, ha? Nakakahiya at hindi naman siya si Santa. Hindi nga ako si Santa. Pero ako naman yung bago niyang papa. Gulat na napatingin kami ni Mama kay Tito Andres. May dinukot naman siya sa likod ng pantalong suot niya. Parang maliit na box na pula yon. Pagbukas niya doon, lumuhod siya sa harap ni Mama. Napatakip si Mama sa bibig niya at parang hindi makapaniwala siyang tumingin kay Tito Andres. Ano po yan? Sing-sing ba yan? Ano po nangyari? Proposal po ba yan? Mama, nagpo-propose na ba sa'yo si Tito Andres? Parang tulad nung sa mga naririnig ko dati sa radyo. Sa sobrang hindi inaasahan ni Mama na ngayong araw na rin siya yayayain ni Tito Andres ng kasal, para siyang nabingi. At kahit na ang dami-dami ng tanong ko'y maski isa doon, hindi niya marinig. Bumaling sa akin si Tito Andres at tumango bilang sagot. Nang mapansin ko na parang nangangawit na si Tito Andres sa pagkakaluhod sa harap ni Mama, sunod-sunod ko na siyang kinalabit. Ha? Ma, ayaw mo pa ba kay Tito? Hindi mo ba siya sasagutin? Ha? Sabi sa'yo, nabingi siya eh. Tanungin mo na lang ulit, Tito. Oo, sige. Sinarado ni Tito Andres ang box ng singsing. Dinig sa tono ng pagtikim niya ang kabang nararamdaman. Pagkatapos ng paulit-ulit niyang pikit matang pagbuntong hininga, nagmulat siya. Binuksan niya yung lagayan ng singsing.
At may nanginginig ng ngiti sa labing tumingin siya sa mga mata ni Mama. Carmen, pakasalan mo ako. Hindi, teka. Parang hindi sincere. Parang inuutusan kitang pakasalan ako eh. Masyadong demanding ang tunog, hindi ba? Sandali, uulitin ko. Carmen, gusto mo ba akong pakasalan? Sandali, teka. Parang hindi pa rin tama eh. Parang may mali pa rin sa tunog. Mas maganda siguro kung English ang ipang tanong ko. Carmen, will you marry me? Oo, yun nga. Mas sakto tama ang dating pag-English. Nung nakapagdesisyon na si Tito Andres kung paano niya tatanungin si Mama, sinarado naman niya yung box kung nasaan yung singsing. Bago niya yun mabuksan, kinuha na ni Mama yung box. Hindi na niya hinintay ang tanong ng kabadong si Tito Andres. Nilabas niya yung singsing mula sa box at diniretso na yun sa daliri niya. Anong ibig sabihin yan? Ano sa tingin mo? Ibig sabihin, pumapayag ka? Magpapakasal ka sa akin? Magiging asawa't kita at magiging pamilya ko kayo ni Paula? Oo, Andres. Pakakasalan kita. Magiging pamilya na tayong tatlo. Haharap tayo sa Diyos at pababasbasan natin sa simbahan ang pagsasama natin. Sa tuwa ni Tito Andres sa sagot ni Mama, parang nakalimutan niyang kasama pa nila ako sa kwarto. Hinalikan niya si Mama at napilitan lang siyang kumalas nang paulit-ulit siyang hinampas ni Mama sa braso, sabay nguso sa akin. Oo nga pala, may bata. Nakalimutan ko, hindi nga pala pwede sa'yo yung ganto. Halika nga rito. Ako po. Imbis na kumpirmahing ako nga ang pinapalapit niya, dinagit na ako ni Tito Andres sa pwesto ko't mahigpit kaming nagyakapan na tatlo. Kinabukasan, nagising akong may nakahandang magarang bestida sa tabi ko. Lumabas ako ng kwarto, bit-bit yon. Pagkakita sa akin ni Tito Andres, agad siyang humiwalay sa pagkakayakap niya kay Mama. Gising na ang anak natin. Good morning, Paula. Kain na ng agaan. Yung pancake na gusto mong subukan, niluto na ng mama mo. Talaga po? Thank you po. Ay, Mama. Po. Ikaw ba naglagay nito sa kama? Bakit po? Alis pa tayo? Mamasyal tayo? Saan po? Lalabas daw tayo, sabi ng mama mo. Pero ayaw niyang sabihin kung saan niya tayo dadalhin eh. Kanina ko pa rin siya kinukulit pero wala. Ma, surprise po yung pupuntahan natin? Oo, surprise. Kung gusto niyong malaman kung saan tayo, umupot mag-agahan na kayo nang makaalis na tayo para hindi tayo mahuli. Hindi mahuli? Hindi mahuli saan? Saan ba talaga tayo pupunta? Pinagtulungan na namin ni Tito Andres si Mama, pero hindi pa rin niya inamin kung saan niya ba kami dadalhin. Nagkaroon lang ako ng idea kung saan ba ang punta namin nung makita ko ang bihis nilang dalawa. Nakabistidang puting bulaklakin si Mama. Sa akin, plain white lang na may ribbon. At yung kay Tito Andres naman ay plakadong-plakadong puting long sleeves. Pagbaba namin sa harap ng simbahan, napapalakpak ako sa tuwa. Gawa ng tama ang hula ko. Ay nako, sabi na nga ba't huli na tayo? Tara na, halina kayo. Siguradong wala na tayong mauupuan. Paghila sa akin ni Mama, hinila ko na rin si Tito Andres. Pero binitiwan niya ang kamay ko. Agad kong inalerto si Mama. Kulot noong binalikan namin si Tito Andres na nakatalikod na sa simbahan. Nakayuko siya't biglang ayaw na niyang ipakita ang mukha niya na para bang meron siyang ayaw ipakita sa amin. Oh, Andres, bakit? May masakit ba sa'yo? Ulo mo? O napuwing ka? Ay, malakas kasi yung hangin eh. Gusto mo bang hipan ko? Binitiwan ni Mama ang kamay ko. Hinawakan ni Mama ang braso ni Tito Andres at isusunod na sana ang mukha niya. Pero bigla niyang tinabig si Mama. Paasik sa malalim na boses niyang sinabihan si Mama na wag daw siyang hawakan. Kaya nagulat at nagkatinginan kaming dalawa ni Mama. Andres, ano bang nangyayari sa'yo? Hala, Mama! Yung braso mo po dumudugo. Ayos ka lang ba, Ma? Gawa ba ni Tito yan? Nakalmot ka ba niya? Pero paano kanya nakalmot? Eh di ba lagi naman pudpud ang kuko ni Tito?
Gawa ng narinig, mabilis na humarap sa amin si Tito. Nang makumpirma niyang nakalmot niya nga si Mama, para siyang nanghina. Lumuwag ang pagkakahawak niya sa braso ni Mama at bigla na lang yung tuluyang binitiwan. Pagbalik ko ng tingin sa dati niyang pwesto, parang bulang nawala si Tito Andres. At kahit si Mama, nagulat. Ang Tito Andres mo! Saan nagpunta ang Tito Andres mo? Nakita mo ba? Hindi ko po napansin. Nasa tabi lang natin siya kanina eh. Hawak ka lang niya. Tapos po nawala na siya, parang magic. Ano kayang nangyari doon? Saan kaya pumunta yun? Mamaya mo na po isipin si Tito Andres, ma. Yang sigwat mo muna. May flowing ba rito o gripo? Kailangan nating hugasan yan, baka may infection yan eh. Hindi naman siguro. Hindi naman po sana may rabies ang Tito Andres mo. Pero mama, parang malalim yung sugat ng kalmot eh. Paano ka ba kasi nakalmot ng ganyan ni Tito? Nagkibit balikat si Mama. Pagkatapos ng ilang saglit niyang paglingalinga, nilapitan niya ang guard na nagturo sa amin kung saan may gripo na pwede naming paghugasan ng sugat niya. Aray, Paula, aray, dahan-dahan lang. Ang sakit eh. Dahan-dahan na to, ma. Anong kasing dahan-dahan pa po ang gusto mong gawin ko? Oo na, sige na. Patakan mo na ulit. Pero mas kontian mo ha. Mas dahanan mo. Nag-ipon ulit ako ng tubig sa palad ko. Nung sakto na ang dami noon, muli ko yung pinatak-patak sa sugat ni Mama. Pero bago pa umabot ang butil ng tubig sa kalmot niya, biglang hinawakan ng matandang pulubi ang braso niya, dahilan para mapasigaw siya sa sakit at gulat. Itong sugat mo. Aray, Saan mo nakuha ito? nasasaktan po ako. Sinong may gawa Iwan niyo nito po sa'yo? ako. Ha? Itawan Sino? mo mama ko! Nasasaktan nga raw siya eh. Di mo po ba naririnig, ha? Sinubukan kong alisin ang pagkakahawak niya sa braso ni Mama, pero mas malakas siya sa akin at talagang ayaw niyang bitiwan si Mama. Parang takot at natatarantang nagsisigaw ang matandang pulubi. Paulit-ulit niyang sinisigaw kay Mama ang nauna niyang tanong. Hinawakan ko ulit ang kamay ng matanda, pero walang kahirap-hirap niya lang akong tinabig, dahilan para bumulagta ako at maiyak sa sakit. Sino ka? Anong ginagawa mo sa mag-ina ko? Tinayo ako ni Tito Andres. Pagkakita niya sa sugat sa braso at siko ko, lalo siyang nagalit. Paglapit niya sa matanda't kay Mama, agad nang binitiwan ng matanda si Mama. Halos madapa pa siya sa kakaatras, makalayo lang kay Tito Andres na takot niyang dinuduro. Ikaw ba ang may gawa niyan sa kanya? Ikaw bang nananakit sa babaeng ito? Aksidente po ang nangyari. Hindi niya po sinasadya. Huwag mo siyang ipagtanggol. Hindi dapat pinagtatanggol ang ganyang klaseng lalaki, ang ganyang klaseng nilalang. Po, Alam mo ba talaga kung sino ang kinakasama mo? Kung anong klaseng nilalang ba talaga ang lalaking pinagkakatiwalaan mo? anong klaseng nilalang? Po, hindi ko po kayo maintindihan. Ano po ibig niyong sabihin? Tsaka, anong nilalang? Anong klaseng nilalang? Ano pa nga ba? Di tao po. Nagkakamali ka! Nagkakamali ka, Ineng! Hindi tao ang lalaking yan. Hindi siya ang sinasabi niyang siya. Hidilat mo ang mga mata mo. Hidilat mo ng mabuti at makikita mo kung sino siya. Makikita mo kung ano ba talaga ang pilit niyang tinatago sa inyong mag-ina. Tumigil ka na! Tumigil ka na! Tama na't tinatakot mo ang pamilya ko. Umalis ka na! Sa lakas ng dagundong ng boses ni Tito Andres na patingin sa amin ang mga taong kanina lang ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Nanlaki sa takot ang mata ng matandang pulubit para siyang malalagutan ng hininga habang tumatakbo siya palayo sa amin. Nakatalikod sa amin si Tito kaya hindi namin kita kung gaano ba kagalit ang mukha niya. Alam lang namin na galit talaga siya kaya may ibang bigat ang paghinga niya. Sa paghawak lang ni Mama sa braso ni Tito Andres, sakalang parang bulang nawala ang bigat ng emosyon niya at mas kalmado na siya sa pagharap sa amin. Andres, tama na. Hayaan mo na. Mukhang may sira sa tuktok ang matandang yun eh. Yung sinabi niya, Ha? naniniwala ka ba sa sinabi niya tungkol sa akin?
Hindi, syempre hindi. Kahit si Paula hindi maniniwala sa kalokohang yon, di ba anak? May sugat pala siya. Nasugatan yung sigo niya. Tara na't iuuwi ko kayo't gagamutin. Pero yung Sa isa... susunod na yan, umuwi na muna tayo para malinis ko ang sugat ninyo. Kahit na hindi naman kailangan, binuhat ako ni Tito Andres gamit ang isang kamay. Yung isa naman, pinanghawak niya sa kamay ni Mama. Pagdating sa bahay, inuna niyang linisin at lagyan ng betadine ang sugat at braso ko, saka niya sinunod si Mama. Ano yon, Paula? Bakit? Anong tinitingnan mo? Pwede pong perem ng kamay mo? Kamay ko? Bakit? Para saan? Basta po, perem lang ako. May mansya ng natuyong dugo ang kuko ni Tito. Ibig sabihin, kuko niya nga ang nakakalmot kay Mama. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung paano niyang nakalmot si Mama ang ikli-ikli lang ng mga kuko niya. Tito, yung kuko niyo po ba bigla na lang humahaba? Ano ka mo? Paano naman biglang ahaba ang kuko ko? Yun lang po kasi naisip kong dahilan para makalmot mo si Mama tas nagkaganyan yung sugat. Sorry, Carmen. Sorry na nasaktan kita. Hindi ko rin alam kung paano kita nakalmot ng ganito Hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga sinasadya, pangako. Hindi na to mauulit. Paula? Po, Sorry na nasaktan ko ang mama mo, ha? Hindi ko sinasadya. Hindi na to mangyayari ulit. Aksidente lang talaga yon. promise po? Sigurado ka? Oo, pangako talaga. Paano mo masisiguro na di mo mauulit? Si Papa rin kasi. Pag nasasaktan niya si Mama pag mainit ang ulo niya, yan din ang sinasabi. Hindi na raw niya uulitin. Anak, iba naman to. Itong nangyari, hindi talaga to sinasadya ng Tito Andres mo. Hindi naman kami nag-away nun Hindi rin siya galit o mainit ang ulo. Ano ba kasi nangyari kay Tito Andres kanina? Ano po ba nangyari sa inyo? Bakit bigla na lang kayo nagkaganon sa simbahan? Oo nga, Andres. Bigla akong inatake ng vertigo. Pag sinusumpong kasi ako ng ganon, para akong natotorete. Hindi ko namamalayan yung mga nagagawa ko. Basta para akong naririndi sa sakit. Pasensya na. Vertigo? Ano po yun? Basta ano yun, pag ganon, parang nahihilong tito mo. Sobrang nahihilo, kaya pag inaatake ng ganon ng tito mo, wag mo nalang hahawakan ha, para hindi mangyari sa'yo yung ganito. Ako rin, pag alam kong inaatake siya, hindi ko na lang din siya basta-bastang hahawakan. Sorry talaga. Sa susunod mag-iingat na rin ako para di na to maulit. Ayos lang, ayos na. Hindi mo naman talaga sinasadya pero teka, talaga bang okay ka na? Hindi mo na kailangan magpa-check? Wala ka bang kailangang inumin? Umiling si Tito sa amin. Hinawakan ni Tito ang kamay ni Mama at may pag-iingat niya itong hinila paupo sa tabi niya. Habang sa may kandungan niya naman ako pinwesto. May sasabihin ka? Ano yun? Ang seryoso mo naman. Bumuntong hininga si Tito Andres. Mukha kasi siyang natatakot na sabihin ang gusto niyang sabihin. Kaya para magkaroon siya ng lakas ng loob, hinawakan at pinisil-pisil ko ang kamay niyang di hamak na mas malaki kaysa sa akin. May kailangan akong aminin sa'yo. Sa inyong dalawa. Okay, sige. Ano yun? Makikinig kami. Di ba, Paula? Di tulad nyo na sagradong katoliko. Ako kasi Ikaw kasi, ibang relihiyon mo? Yun ba? Kung oo, edi anong sa'yo? hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala? Hindi ka naniniwala saan? Hindi ako naniniwala sa Diyos. Napasinghap ako't napatakip ng bibig sa narinig ko. Bumaling sa akin si Mama. Dali-dali niya akong inalis sa kandungan ni Tito Andres at pinasok sa kwarto ko. Paula, dito ka muna ha. Mag-uusap lang kami ng tito mo. Hindi kasi pwede sa'yo yung pag-uusapan namin Yung pag-uusapan niyo po ba tungkol sa sinabi ni Tito na di raw siya naniniwala kay Papa God? Mama, kung totoo po ang sinasabi niya na di siya naniniwala kay Papa God, ibig sabihin ba demonyo si Tito Andres ko? Sabi nila mga ganun daw pag hindi naniniwala kay Papa God, di ba? Tinakpan ni Mama ang bibig ko, pero nasabi ko naman na lahat ng gusto kong sabihin,
Kaya punong-puno ng kuryosidad na lang ako na nag-abang sa isasagot niya sa akin. Hindi. Siyempre hindi demonyo ang tito mo. Ano lang, sadyang may mga tao lang talaga na may kung anong pinagdadaanan o dahilan kung ba't parang ayaw nilang maniwala kay Papa God. Pero hindi dahil sa hindi sila naniniwala kay Papa God masama na sila. Paano ko ba to sasabihin? Kailangan po natin silang tulungan na makilala si Papa God. Oo, yun. Ganun na nga. Pero Mama, tingin mo po ba gustong makilala ni Tito Andres si Papa God? Paano pag ayaw niya pa rin kahit pilitin natin siya? Anak, kasi yung ganitong bagay, hindi to pinipilit sa tao. Hindi dapat sila binibigla. Kailangan unti-unti, tas mamamalaya natin. Close na po ba sila kay Papa God? Parang gano'n na nga. Sana. Pangarap ni Mama ang ikasal sa simbahan pero ayaw ni Tito Andres. Nung una, nagkaroon pa sila ng tampuhan tungkol doon pero nagkaayos din sila nung huli. Napagkasunduan nila ni Mama na sa bakuran na lang ng bahay ni Tito Andres sila ikakasal. Pero pari pa rin ang mangunguna sa seremonya. Ang pinagtataka ko lang noon kung paanong nagkaroon si Tito Andres ng kaibigang pare na siyang magkakasal sa kanila ni Mama samantalang ang sabi niya, hindi raw siya naniniwala sa Diyos. Ilang araw bago ang kasal, nabanggit ko yun kay Mama at gawa ng pagiging abala niya sa iba't ibang bagay ay hindi na niya ako inintindi pa. Pagsapit ng araw ng kasal, nawala na rin sa isip ko ang katanungang yon. Ang importante na lang sa akin, masaya na si Mama at may buo na akong pamilya. Ma! Pa! Nandito na po ako! Sabi ni Mapeng, busy raw po kayo kaya di niyo ako nasundo. Ano po ba nangyayari? Ano po bang pinagkakabisiyan niyo? Ma? Mama! Pa! Papa? Nasaan sila? Umalis ba sila? Pero kung umalis sila, ba't bukas yung pinto? Nakalimutan nilang isara? Paglabas ko ng kwarto ni na Mama, saka ko napansin ng may sinding cake sa ibabaw ng lamesa. Nagpalinga-linga pa ako sa pag-aakalang bigla silang susulpot, pero maski anino nila, hindi ko nakita kahit saan. Hello, ate. Hello, ate? Ha? Anong ibig sabihin nun? Anong hello, ate? Sinong ate? Sino pa? Di ikaw. Sa gulat nang bigla na lang silang sumulpot sa likod ko'y napahawak ako sa dibdib ko't nang hihinang napaupo. Kinuha ni Papa Andres yung cake sa mesa at mas inilapit yon sa mukha ko. Hipan mo na, Ate Paula. Buwan na rin ang nakalipas mula nang kinasal sina Mama at Papa. Madalas silang tinatanong ng tao sa paligid kung kailan sila magkakaanak. Kaya di tulad dati, mas tanggap ko nang magkakaroon na ako ng kapatid. Nung hindi nakuha ni Papa ang reaksyong inaasahan mula sa akin, dali-dali niyang hinipan ng kandila sa cake bago niya yon binalik sa lamesa. Nak, ayaw mo pa rin bang maging ate? Ayaw mo pa rin bang magkaroon ng kapatid? Paula, walang maling sagot at lalong-lalong hindi kami magagalit ng mama mo kahit ano pa ang sabihin mo. Talaga po? Gusto ko na pong magkaroon ng kapatid. Pero, natatakot po ako na pag meron akong kapatid, hindi niya na ako magiging favorite. Sabi kasi ng classmate ko, dati favorite sila ng mama at papa nila. Pero nung nagkaroon daw ng bagong baby, yung totoong baby, parang hindi na sila ganun ka-favorite. Pero napag-usapan na natin to, hindi ba? Na kahit anong mangyari, hindi mababawasan ang pagmamahal namin sa'yo, di ba? Sure po ba? Sure na sure. Kahit po may bagong baby na, pwede pa rin akong tumabi sa inyo ni Mama? Oo naman. Ngayon po, pwede po ba akong tumabi sa inyo ni Mama? Gusto ko po kasi natabi tayong tatlo. Oo naman, walang problema. Tabi tayong tatlo kung yun ang gusto mo. Pagkatapos maghapunan, tinulungan ako ni Papa sa mga assignment ko. Saglit kaming nanood, saka natulog. Pagkatabi ko sila, nasanay na ako na si Papa ang kayakap ko magdamag, kaya nang magising ako't hindi ko mahanap ang braso niya, nawala ng konti ang antok ko.
Sa tulong ng ilaw mula sa maliit na siwang sa pinto, nakita ko na wala nga talaga si Papa sa kama at kami na lang ni Mama ang nasa loob ng kwarto. May mga gabi na nahihirapan si Papang matulog, kaya pag ganon, sa workroom siya nagpapaantok. Bumalik ako sa pagkakahigat, pipikit na sana para matulog ulit nang makaramdam ako ng uhaw at pangangati ng lalamunan. Sunod-sunod akong naubot para guminhawa, inaantok akong inutusan ni Mama na uminom ng tubig. Pagbaba sa kusina, napansin kong hindi rin nakasara ng maayos ang pinto ng workroom ni Papa Andres. Dala ng kuryosidad kasi hindi pa kami nakakapasok ni Mama doon. Tahimik at may pag-iingat akong lumapit sa pinto. Agad na nagsalubong ang kilay ko sa pagtataka nang makarinig ako ng garalgal na ingay at malakas na paghigop galing sa workroom ni Papa. Bago ko siya matawag para itanong kung ano ba ang ingay na yon o kung ano ang nangyayari, nakita ko na ang nilalang na nasa loob. Itim na itim yon. May mahahabang bias, puting-puting buhok at kukong parang mas mahaba at mas matalas pa sa mga kutsilyo sa kusina. Malakas akong napasigaw. Nagulat ang halimaw at napatingin sa gawi ko. Dali-dali akong nagtatakbo paakyat ng hagdan. Pagpasok ko ng kwarto, nakasalubong ko si Mama. Oh, bakit? Ano yun? Ha? Ano nangyari? Mama! Si Papa! May nangyari po yata kay Papa. Sa workroom niya, may nakita po ako. May nakita po ako, Mama. Ano nga? Anong nakita mo? Sinubukang lumabas ni Mama. Pero sa takot na baka biglang pagbukas ng pinto ay atakihin kami noon, lumambitin ako sa kanya't paulit-ulit na umiling. Mama, wag po. Nandyan siya. Baka nandyan lang siya. Paula, yung ano ba? Yung aswang. Anong aswang? Mama, may aswang. Meron po. Nakita ko po. Aswang? Anong aswang bang pinagsasasabi mo? Nananaginip ka ba? Mama, hindi po. Hindi ako nananaginip. Gising pa ako. Gising na gising at nakita ko nga po. Dumoble ang kabog ng dibdib ko nang sunod-sunod na may kumatok sa pinto. Bago ko pa mapigilan si Mama, nabuksan na niya ang pinto. Sa takot sa sunod na pwedeng mangyari, agad kong pinikit ang matakot, minulat na lang yon ng boses ni Papa Andres ang narinig ko. Oh, ano nangyari? Si Paula ba yung naririnig kong sumisigaw? Napasok ba tayo ng magnanakaw? Nasaan? Itong anak mo. May aswang daw na nakita. Ewan ko ba, nanaginip pa yata. Papa, hindi. Hindi ako nananaginip. Alam ko po kung ano yung nakita ko. Aswang nga yun. Nandun siya sa workroom nyo. May kinakain siya ron. Sa workroom ng Papa Andres mo? Teka, hindi ka ba ron galing, mahal? Umiling si Papa kay Mama. Pinakita niya ang supot ng balot na bitbit. Yun na ang naging sagot ni Papa kung nasaan siya. Habang mamatay-matay ako sa takot at kaba. Sabi niya, bumili raw siya ng balot sa labas. Pero nang mapatingin ako sa orasan ng dingding at nakita kong mag-aalas 2 na ng madaling araw, nagkaroon ako ng kutob na nagsisinungaling lang si Papa. Saan siya bibili ng balot? Wala nang tao sa labas pag ganitong oras gawa ng martial law. Mahal, baka nga antok pa tong si Paula at namamalikmata lang. Walang tao sa workroom. Isa pa, nakalak yun. Kaya paano niya makikita ang loob nun? Paano may makakapasok na aswang sa atin tapos dun pa dediretso imbis na rito sa kwarto? Lalong-lalo na sa'yo, buntis ka pa. Pao. Nabato si Papa sa kinatatayuan niya matapos kong iiwas ang sarili ko sa kanya. Umayo siya ng tayot, nilapag ang bitbit niyang supot ng balot sa estante bago niya inabot yung flashlight sa may tukador. Oh, Sasha, titingnan ko na yung workroom nang mapatunayan ko sa inyo na walang aswang doon. Ano, sasama ba kayong dalawa o ako na lang? Sumama si Mama. Sa takot na baka biglang sumulpot ang aswang na nakita ko rito sa kwarto pag alis nila, sumama na lang din ako. Pagdating sa baba, nakalak na nga ulit yung workroom ni Papa Andres.
Nilabas niya yung susi mula sa bulsa niya at bago buksan ang pinto'y takot na napahawak pa ako sa kanya. Huwag kang matakot, Paula. Kahit may aswang sa loob gaya ng sinabi mo, hindi ko siya hahayaan na saktan kayo. Hinawakan ni Mama ang balikat ko't bahagya akong hinila palayo sa pinto. Parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Mama nang wala kaming makitang kahit ano sa workroom. Malinis na malinis yon. Maski isang patak ng dugo o bakas na may kababalaghang nangyari doon, wala kaming nahanap. O, di ba? Sabi ko na sa iyo wala. Walang aswang dito, Paula. Okay na ba? Tara na, akit na tayo at matulog na ulit. Mula noong gabing yon, hindi na ako nakatulog pa ng maayos sa bahay ni Papa Andres. Noong una, hinayaan at pilit na inintindi ni Mama ang pagiging praning at matatakutin ko lalo na sa gabi. Pero dumating ang araw na nakagalitan niya ako kasi napagod na siya sa kakasabing walang aswang. Bukod kasi sa naririndi na siya sa mga kinikibot ko, halatang nahihirapan na siya sa pinagbubuntis niya. Umiiyak ka pa rin? Kanina ka pa ba umiiyak? Hindi ka tumahan? Paglapit sa akin ni Mama galing sa biglaan niyang pagdukwang sa bukas na pinto ng kwarto ko, agad niya akong niyakap at paulit-ulit na inalo. Sorry na akong nasigawan kita. Hindi ko sinasadya. Naturete lang talaga ako. Ikaw kasi, ayaw mo kasing itigil ang kakaaswang mo wala nga. Wala pong aswang? Talaga po bang naniniwala kayong walang aswang, Mama? Hindi po kayo natatakot na baka bigla siyang bumalik? Buntis pa naman po kayo. Paula, isa ha? Itigil mo na yan. Gusto mo bang mag-away na naman tayo? Mama kasi, pakinggan mo rin po ako. Alam mo naman na hindi po ako sinungaling, di ba? Na hindi rin ako gagawa ng kwento. Sigurado po talaga ako sa nakita ko nung gabing yun, Mama. Alam kong aswang nga yun. Tapos po nung tinanong natin si Papa kung saan siya galing nun, ba't wala siya sa tabi natin? Sabi niya, bumili raw siya ng balot. Pero Mama, nakita ko yung oras nun. Lampas 12 na po nun. Paano siya makakahanap ng pagbibilhan ng balot? Di ba may curfew na nun? Tapos Paula. naalala niyo po ba yung pulubi sa simbahan? Di ba po sabi niya hindi raw si Papa Andres yung sinasabi ni Papa na siya? Mama, kung di naman talaga baliw yung pulubi, paano kung nagsasabi po siya ng totoo? Na hindi nga talaga tao si Papa? Paano kung siya pala talaga yung nakita ko? Paano kung siya yung aswang? Pagsampal sa akin ni Mama, parehas kaming hindi makapaniwala sa nangyari. Saglit kaming natahimik. Pagtawag ni Mama sa pangalan ko, saka ko lang din napagtantong totoong napagbuhatan niya nga ako ng kamay. Sinubukan niya akong abutin, pero iniwas ko ang sarili ko sa kanya. Paglabas ng bahay, nakasalubong ko pa ang nakangiting si Papa, pero nilampasan ko na lang din siya. Sa plaza ako tumambay para magpalipas ng tampo sa nangyari. Habang wala sa sariling pinapadyak ko ang paa para tuloy-tuloy na gumalaw ang swing, nagulat ako nang biglang nasa harap ko na ang matandang pulubi. Wala siyang sinabi, basta nakatingin lang siya sa akin. At nung kakausapin ko na siya, bigla niya akong tinalikuran. Ale, sandali! Sandali lang po! Teka lang po, may sasabihin po ako. May gusto po ako itanong sa inyo. Ale, teka lang! Sorry po, teka lang po talaga. May tatanong po ako sa inyo. Pasimple niyang inalis ang kamay ko sa braso niya at umisang hakbang siya palayo sa akin. Sinubukan ko siyang lapitan ulit, pero lumayo na naman siya. Hindi na po. Di na po ako lalapit. Pero wag na rin po kayong lumayo sa akin, pwede? Wala naman po akong gagawin sa inyo. Di naman po kita sasaktan. May gusto lang po akong itanong tungkol sa papa ko. Sa papa mo? Yung gabunan? Gabunan? Ano po yung gabunan? Parang lahing katutubo po ba yon? Mga mangyan? O di kaya mga eita o igorot? Hindi, iba. Hindi ganon ang gabunan, Niha. Oo nga't parang lahi rin sila kung tutuusin. Pero hindi ng tao,
kundi ng aswang. Isang klase ng aswang ang mga gabunan, lahi ng makapangyarihang aswang. Po? Bakit? Nakita mo na ba ang papa mo sa ganoong itsura? Sa ganong itsura po? Oo, iha. Itim na itim ang balat, matang mas mapula pa sa dugo. May mahabang kukot pangil na mas matalas pa sa kutsilyo. Ganon ang itsura nila pag nasa anyong aswang ang isang gabunan. Ano, nakita mo ba? Hindi ka makasagot. Nakita mo nga. Alam ba niyang nakita mo siya? Sinabi ko po sa kanila na may nakita kong aswang nung gabing yun. Pero pinaniniwala po nila ako na wala raw. Si Papa po, napaniwala niya si Mama na wala. Ayaw maniwala ni Mama. Ako lang po yung nagdududa kay Papa. Kasi alam ko nga po yung nakita ko. Kailan mo pa nakita ang papa mo sa ganong estado, sa ganong itsura? Magdadalawang linggo na rin po ang nakaraan. Magdadalawang linggo na, pero buhay ka pa rin. Hindi ka niya binalikan, hindi ka niya tinatakot. Ni minsan ba, maski isang beses hindi niya sinubukang pumasok sa kwarto mo? Hindi po. Sigurado ka pa? Isipin mo ng mabuti, iha. Sigurado po ako. Hindi po talaga. Paano nangyari yun? Kung alam mo na ang sikreto niya, dapat pinatay ka na niya. Dapat niligpit ka na niya para maprotektahan ang lihim niya. Paano niyo ba kasi nasabing gabunan ng papa ko? Minsan na akong nakaengkwentro ng gabunan. Sinuwerte lang ako na nakatakas ako sa gabunang bumiktima sa aming magkakaibigan, pero tanda ko ang amoy nila. Alam na alam ko yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Kamoy po ng gabunan ng Papa Andres ko? Oo, hindi ganong katapang ang amoy niya, pero sigurado akong gabunan din ang lalaking tinatawag mong papa. Pero Ale, kung talaga nga pong aswang ang papa ko, ba't wala pong nababalita may mga nabibiktima na aswang sa lugar na to? Baka naman po nagkakamali kayo. Baka naman po hindi siya. O di kaya po, baka mabuting gabunan pong papa ko. Mabuting gabunan? Walang ganon. Lahat sila masasama. Silang pinakamasamang aswang. Silang pinakapayulente sa lahi ng mga aswang. Di naman po ganun ang Papa Andres ko. Mas mabait pa nga siya kaysa sa totoo kong papa. Baka po nagkakamali lang kayo. Baka po may nakita talaga akong aswang sa bahay pero hindi po siya. Baka bumili lang po talaga siya ng balot nung gabing yun. Halos mapatalon ako sa gulat nang hawakan ng matandang pulubi ang kamay ko. Sinalinan niya ang palad ko ng asin at siya na rin ang nagsarado nun. Gusto mo bang malaman kung ano ang totoo? Yan ang makakatulong sa'yo para makuha ang sagot na kailangan mo. Asin po? Kung tama ako't aswang nga talaga ang papa mo, hindi siya bastang mapapatay ng asin. Pero masasaktan siya dyan. Yan ang tutulong para makita nyo ng mama mo ang totoong siya. Kahit nagdadalawang isip kasi hindi ko alam ang sunod na mangyayari sakaling makumpirma kong gabunan nga ang Papa Andres ko, ay napilit pa rin ako ng pulubi na gawin ang pinagagawa niya. Kabadot parang tatalo ng pusong umuwi ako sa bahay. Pagpasok sa loob, agad na tumakbo sina Papa sa sala mula sa kwarto. Pao, ayos ka lang ba? Saan ka ba nanggaling? Sinundan kita kanina pa kita hinahanap pero hindi kita nakita. Saan ka ba nagpunta ha? Alalang-alala kami ng mama mo kung alam mo lang. Sabi niya nasampal ka raw niya kanina. Akin na, patingin ako ng pisngi mo. Titingnan ko kung kailangan ko bang lagyan ng yelo yan. Dahan-dahan kong binuksan ang palad ko. Pagkakita ni Papa Andres sa asin na hawak ko, wala sa sariling napaatras siya. Bagay na ikinakunot ng noo ni Mama. Paula, ano yung hawak mo? Asin ba yan? Saan mo naman nakuha yan? Akin na nga, itatapon ko na yan. Ikaw talaga puro kakalokohan. Nagsasabi siya ng totoo. Hindi po nababaliw yung babae sa plaza.
Talagang aswang ka nga. Paula, ano? Sabi nang itigil mo na to hindi na nakakatuwa, ano ba? Pagkatapos ng ginawa ng Papa Andres mo para sa atin, ito pang igaganti mo? Akin na nga yan. Pero Mama, tingnan mo si Papa. Takot na takot siya sa hawak kong asin. Ba't siya matatakot kung hindi naman siya aswang? Paula, tama na nga yan. Itapon mo na yan. Mali, patapon mo na yan sa kanya. Sinaboy ko kay Papa yung asin. Pinagsangga niya ang braso niya sa mukha niya. Paglatay nun sa balat niya, bigla siyang umusok. Sunod-sunod siyang umungot na parabang nasusunog siya. Pagbaba niya ng braso niya, sumalubong sa amin ni Mama ang pula niyang mata. Katulad na katulad yon nung mata ng aswang na nakita ko sa workroom niya. Siya nga yun. Si Papa nga yung aswang. Siya yung gabunan. Yung asin na sinaboy ko kay Papa ang naging mitsa ng pagbabagong anyo niya. Yung moreno niyang balat, unti-unting nangitim. At ang pangil sa ngipin niya ay lalong tumalas. Malakas kaming napasigaw ni Mama sa takot. Sinubukan niya kaming lapitan, hindi para saktan, kundi para sana aluin at pagpaliwanagan, pero biglang dinugo si Mama. Hindi ko makakalimutan ang takot at pagsisisi na gumuhit sa mata ni Papa bago niya kami tinalikuran. Bago siya tumalon sa bintana para tumakas. Sa tulong ng mga kapitbahay, naisugod si Mama sa ospital at naagapan pa ang pinagbubuntis niya kaya hindi yon tuluyang nalaglag. Nung tinanong si Mama ng isang kapitbahay namin, akala ko isisiwalat na niya ang sikreto ni Papa na nalaman namin, pero pinagtakpan niya si Papa. Ang sabi niya, may tinrabaho si Papa sa katabing probinsya, kung kaya sa susunod na araw pa siya makakauwi. Mama, Patawarin mo ko, Pao. Patawarin mo si Mama, ha? Na hindi ako naniwala sa'yo. Kasi naman, ang hirap-hirap naman talagang paniwalaan na aswang ang Papa Andres mo. Parang napaka-imposible ang bait-bait nun. Ang bait-bait niya sa atin. kaya po ba hindi mo sinabi sa mga kapitbahay yung tungkol kay Papa? Na aswang po siya? Kasi gusto mo pa rin siyang protektahan? Kasi mahal mo po talaga si Papa? Hindi sumagot si Mama. Pero sa edad kong yon, naisip ko na yun talaga ang dahilan ng pananahimik niya at wala ng iba pa. Hindi po tayo pwede rin, di ba? Paano na po tayo? Saan po tayo pupunta? Kahit saan, basta malayo sa kanya. Hindi na tayo uuwi doon. Magpapakalayo-layo na tayo bago niya pa masaktan ng kahit na sino sa atin. Galing Zambales sa Cavite kami dinala ng biglaang paglilipat at muling pagsisimula namin ni Mama. Gamit ang perang naipon niya noong naglalabada pa siya, nakakuha kami ng maliit na kubo, malapit sa manukan ng mag-asawang unang nagpalabada sa kanya. Kalaunan, gawa ng sipag ni Mama at awa na rin ng mag-asawa, ay naging isa na si Mama sa katiwala ng manukan. Lalo pat malapit lang doon ang bahay namin. Pao? Ate Pao? Paula? Po, Yung mga manok, nagkakagulo yung mga manok. May tao yata sa labas. po? Pwede mo bang samahan si Mama? Hanggang sa pinto lang, titingnan ko lang kung anong meron at ang ingay-ingay nila. Sa sobrang antok, hindi ko inintindi ang sinasabi ni Mama. Hinila ko lang ang unang gamit at tinakip yon sa mukha ko saka muling natulog. Maya-maya pa, narinig ko ang malalim na pagbuntong hininga ni Mama at pagbangon niya. Kahit parang unti-unti nang nababawasan ang antok ko, pinili ko siyang wag sundan. Nakiramdam lang ako hanggang sa tuluyan akong nakonsensya. Inis na pupungas-pungas akong bumangon para sundan si Mama. Ma, akala ko ba titingnan mo yung mga manok? Ano pong ginagawa mo riyan? Ano pong tinitingnan mo sa bubong? Sinenyasan ako ni Mama na manahimik. Imbis na mabato sa kinatatayuan ko, dahan-dahan akong lumapit kay Mama at sinipat ang tinitingnan niya sa bubong. Bago makasigaw nang makita ko ang tiktik na may mahabang dila at may inaamoy-amoy sa bubong namin, nahawakan na ni Mama ang bibig ko. Dahan-dahan. Bumalik tayo ng dahan-dahan sa bahay. Pagpasok,
tumakbo ka agad sa kusina at kumuha ng asin. Naintindihan mo? Opo. Sigurado ka? Alam mo kung anong gagawin mo? Nahagip ng mga mata ko ang tiktik na napansin na kami't gumagapang na papunta sa amin. Sa takot at sa kagustuhan kong maprotektahan si Mama na magagawa ko lang kung may panlaban kami, iniwan ko si Mama sa labas. Kumuha ako ng asin sa kusina at paglabas ko, takot nang nakatumba si Mama sa damuhan habang ang pamilyar na itim na aswang ay nakapaibabaw sa tiktik. Si Papa Andres yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Kitang-kita ko kung paanong walang kaawa-awang kinagat ni Papa Andres ang tiktik sa leeg nito. Sa kanya yun mabilis na kinaladkad palayo kay Mama. Kung hindi ko pa narinig ang parang sakit na daing ni Mama, hindi pa ako matatauhan. Paula, manganganak na ako. Manganganak na yata ako. Yung kapatid mo. Lalabas na yung kapatid mo. Tulungan mo ko. Anak, tulungan mo ko. Habang tumatagal, mas bumibigat ang paghinga ni Mama. Bagaman napag-usapan na namin ni Mama kung anong gagawin ko sakaling bigla siyang manganak. Kahit na ilang linggo pa dapat ang due date niya, na blanko ang utak ko't ang gusto ko na lang ding gawin ay ang umiyak. Hinawakan ako ni Mama. Marahan niyang pinisil-pisil ang kamay ko't kahit papaano nakalma ako. Kaya natin to. Kaya natin to, Ate Paula. Kailangan kita. Kailangan ka namin ng kapatid mo. Tulungan mo kami, please. Opo, Mama. Ano pong gagawin ko? Ano pong kailangan kong gawin? Hindi ko kasi maalala. Parang nakalimutan ko na po, Ma. Okay lang yan. Sasabihin ko sa'yo kung ano gagawin mo. Hawakan mo ang kamay ko. Hawakan mo ko't alalayin papasok sa loob. Naintindihan mo ba? Sige na, dali. Bilis na. Pag-abot ni Mama ng kamay niya sa akin, sinampay ko yun agad sa balikat ko. Nang ilang hakbang na lang ang layo namin sa bahay, biglang nasa tabi na namin si Papa Andres. Nawawala ang pang-itaas niyang damit, pero ang pantalon niya ay buo pa. Tao siya. Kamukhang-kamukha niya yung Andres na ang itsuray parehas naming kabisado ni Mama. Yun nga lang, may dugo ang gilid ng labi niya pati na rin ang kanyang mga kamay. Huwag niyo muna akong paalisin. Pakiusap. Alam kong takot kayo sa akin at ayaw niyo akong makita. Pero hayaan niyo muna akong tulungan ko kayo. Kapag nakapanganak at ligtas na ang anak natin, aalis na rin ako, pangako. Hindi niyo na ulit ako makikita. Hindi niyo na ulit ako mamamalayan. Inabot ni Papa Andres ang kamay ni Mama, pero hindi ko sinasadyang iharang ang sarili ko, kaya natigilan si Papa. Mapakla siyang ngumiti sa akin. Ate Pao, kahit ngayon lang, maniwala ka ulit sa akin, pwede? Hindi ko kayo sasaktan. Kahit na kailan wala akong planong saktan kayo. Pagtingin ko kay Mama, tumango siya sa akin. Kahit pumayag na si Mama, naunahan pa rin ako ng takot. Hindi ko pa rin magawang basta na lang siyang ipagkatiwala sa aswang. Kahit pa sabihing asawa niya yon. Paula, kailangan nang ilabas ng mama mo ang kapatid mo. Pag nagtagal pa ng ganito, parehas silang mapapahamak. Pagbitaw ko kay Mama, kinarga siya agad ni Papa at ipinasok sa kubo. Naiwan akong balisang nakatayo sa may pinto at natauhan lang ulit nang inutusan niya na akong magdala ng maligamgam na tubig. Pati na rin ang magpakulo ng dahon ng bayabas. Pagbigay ko kay Papa ng lahat ng hinihingi niya, inutusan niya akong maghintay sa kusina. Siya na raw ang bahala sa lahat. Ilang oras din ang tinagal ng panganganak ni Mama. Kahit yata lumipas na ang ilang taon, mananatiling kabisado ko pa rin ang iba't ibang ingay at ungot gawa ng hapdit sakit na naramdaman niya nung gabing yon. Habang nagdarasal ako na sana matapos ng panganganak ni Mama at ligtas sila ng kapatid ko, narinig ko rin ang matinis at parang nakabibinging iyak ng baby. Dali-dali akong pumunta kung nasaan sina Mama. Naabutan ko si Papa Andres na binalot sa kumot ang kapatid ko bago niya yun ipinatong sa ibabaw ng dibdib ni Mama. Pao, Opo. yung kamadro ng magpapaanak dapat sa mama mo, kumusta? Natawagan mo ba? Papunta na ba siya rito? Opo.
pinatawag niyo po ba sa akin? Inutusan niyo po ba akong tawagin siya? Hindi ko po maalala na inutusan niyo ako eh. Hindi ko po yata narinig. Wala po akong maalala. Sorry po. Pupuntahan ko na po. Hayaan mo na, ako na. Ako na lang ang tatawag sa kanya. Dito ka na lang sa tabi ng mama at kapatid mo. Alam mo kung saan nakatira yung kumadrona? Kilala mo siya? Paano mo siya nakilala? Binabantayan ko kayo ni Paula matagal na. Inabot din ng 1 buwan bago ko kayo nahanap mula nang umalis kayo sa bahay sa Zambales. Pero nahanap ko kayo. Kaya simula noon, parati akong nasa paligid. Sige na, magpahinga ka na muna. Pupuntahan ko lang ang kumadron at hindi ko na alam kung anong kailangan kong gawin pagkatapos mong mga anak eh. Halata sa mukha ni Mama na ayaw niyang paalisin si Papa Andres. Pero dahil yung kumadrona lang ang makakatulong sa kanya, wala siyang mapagpipilian. Mama, ang cute niya. Ang pogi ng kapatid ko. Mana siya sa akin. Parehas kaming cute. Mama, okay lang po ba kayo? Ano pong iniisip niyo? Wala, napagod lang ako. Napagod lang, pero ayos lang. Huwag ka mag-alala. Si Papa Andres po bang iniisip niyo? Ha? Nagsisisi ka po ba na iniwan natin si Papa nung nalaman natin na aswang siya? Dapat po ba hindi? Dapat po ba pinagpaliwanag natin siya? Paano kung ngayon po natin siya pakinggan, Mama? Opo nga, tama nga po yung matandang pulubi sa sabi niya nakakaiba raw po si Papa. Naaswang si Papa. Pero parang mali rin po siya sa isang bagay. Ang dami mo na namang alam. Sige nga, ano yung mali niyang yon? Na masama si Papa. Sabi niya po, lahat daw na aswang nagabunan, masama't payolente. Pero napatunayan natin na hindi. Hindi po ganun si Papa. Hindi niya tayo sinaktan, Mama. Tas parang wala rin naman siyang plano na kainin tayo. Oh, alam niya na po pala kung saan tayo nagtago. Pwedeng-pwede niya tayong kainin kung gusto niya. Pero di niya ginawa. Baka po si Papa yung exemption. Yung black sheep sa mga gabunan. Ano? Black sheep sa mga gabunan? May ganun ba? Opo. Di ba pag sinabing black sheep sa tao, yun yung pong mga pasaway? Yung kakaiba? Yung gumagawa ng di dapat? Paano po kung may black sheep sa mga gabunan? Tapos po yung black sheep nila, yung parang si Papa, yung hindi nangaaway ng tao, yung hindi na nanakit. Paano po kung pinanganak lang si Papa na aswang siya, pero ayaw niya pala magpakaaswang? Tas ginudge natin siya kasi natakot siya. Di ba Mama, hindi niya naman kasalanan na ipinanganak siyang aswang? Hindi sumagot si Mama, pero alam kong napaisip siya. Pagdating ni Papa kasama ang kumadrona, pareho kaming sa kusina na lang pinapunta para maghintay. Bantay sarado ng mata ko si Papa habang siya hindi makatingin sa akin ng tuwid. Huwag ka mag-alala. Tutuparin kong sinabi ko kanina. Masiguro ko lang naligtas kayo, aalis na ako. Nung unang beses ko po kayong nakita sa workroom niyo na aswang, may kinain naman po talaga kayo nun, di ba? Ano po yun? Tao po ba yun? May biniktima po ba kayo nung gabing yun? Diretso ang tingin na tumango sa akin si Papa. Sunod-sunod akong napalunok sa kaba at lalayo na sana sa kanya nang bigla akong napuno na naman ng takot. Pero nahawakan niya ako. Nang makitang imbis na kumalma lalo kong kinabahan, binitiwan niya rin ako kaagad. Magpapaliwanag ako, sandali lang. Pakinggan mo muna ako. Oo, may kinakain nga ako nung gabing yon. Pero hindi yung tao, baboy ramo yun. Pao, baboy ramo ang nilarantakan ko noon. Ni minsan wala akong kinaing tao. Hindi pa ako nakakatikim maski dugo ng tao. Aswang ako, gabunan ako, pero hindi puro. Gabunan ang asawa ng lola ko, kaya ang papa ko, kalahati na lang. Kaya naman pagdating sa akin hindi na ganun kalakas at kapuro. Pero minsan, sa isang taon, nakakaramdam pa rin ako ng gutom, kaya kailangan ko pa rin kumain ng sariwang karne. Kaya ba sabi nung matandang pulubi sa plaza dati,
sigurado raw siyang gabunan ka. Pero yung amoy mo, hindi na ganun kalakas kasi hindi ka napupuro. Parang ganun na nga. Kaya niyo pong kontrolin ang sarili niyo? Hindi niyo po ako masasaktan? O si mama? O ang kapatid ko o ibang tao po? Hindi talaga. Subok ko ang sarili ko, Paula. Kung alam kong darating ang araw na mapapahama ko kayo, hindi ko naman kayo iuuwi ng bahay. Maniwala ka. Mahal na mahal kita at ang mama mo. Wala akong ibang gusto kundi ang maging pamilya nyo mula ng gabing makita ko kayo sa kalsada. Hindi ko gusto na lokohin kayo ng mama mo na itago sa inyo ang tungkol sa pagkatao ko, pero Pao, kung pinagtapat ko sa iyo yun, nung una pa lang, hindi nyo pa rin naman ako matatanggap eh. Matatakot pa rin kayo sa akin at lalayo kayo. Kaya minabuti kong ipakita muna sa inyo na mabuti ako. Umasa ako na pag nalaman nyo yung sikreto ko, hindi nyo ako iiwan kasi alam nyong mabuti ako. Pero umalis pa rin kayo at hindi ko naman kayo masisisi. Bago pa sumulpot sa tabi namin ang kumadrona, tinikom na ni Papa Andres ang bibig niya. Sabi nung kumadrona okay na raw si Mama at gusto niya na kaming makita sa loob. Para sa akin, sapat na ang narinig kong paliwanag ni Papa para maniwalang hindi nga siya tulad ng ibang aswang. Kung ako lang ang masusunod, gusto kong bumalik na siya sa buhay namin. Pero si Mama pa rin ang kailangang magdesisyon. Kahit back-upan ko pa si Papa Andres, si Mama pa rin ang kailangang masunod. Sabi ko na nga ba, kamukha mo siya eh. Yung sustento ko pala sa inyo, iiwan ko na lang sa pinto. Sana'y huwag mo akong pagbawalan na bisitahin kayo paminsan-minsan. Kahit sa malayo lang. Kahit hindi mo na ako palapitin. Basta makita ko lang kayong tatlo. Pangako, sisiguraduhin ko na hindi niyo ako mapapansin. Sinabi na sa akin ni Paula ang mga sinabi mo sa kanya kanina. Hindi ko alam kung saan ko ba hinuhugot ang desisyong to pero gusto ka naming bigyan pa ng isang pagkakataon. Gusto namin ni Paula na mabuo ulit tong kakaiba nating pamilya. Talaga, Pao? Opo, Papa. Sorry po, natakot kami sa'yo. Kasi naman po. Basta, sorry po ulit. Ayos lang, hindi mo kasalanan. Hindi nyo kasalanan, naiintindihan ko kayo. Wala raw perpektong pamilya. Lahat daw ng pamilya may kanya-kanyang problema at bahong na kailangang itago sa ibang tao. Sa pamilya namin, ito na po siguro yung sikreto at bahong yon. Opo, Miss Anne, kakaiba ang pamilya namin. Kakaiba ang padre de pamilya namin. Pero kahit po aswang si Papa, pinagmamalaki ko po siya. Pinagmamalaki namin siyang magkapatid. Kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kami po ni na Mama ang parati niyang inuuna. Pinasa niya po ang bigat ng mundo para magkaroon kami ng maginhawang buhay at lahat ng meron kami at kung anong naging ako po ngayon, utang ko po yon kay Papa Andres. Sa Papa namin na hindi pangkaraniwan. At kung may susunod pong buhay at pwede akong mamili ng mga magulang, siguradong siya at si Mama pa rin po ang gugustuhin kong maging kapamilya. Lubos na gumagalang, Paula. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.